Biglaan ba yun? Talagang wala siyang any symptoms aside from yung sinabi mo nga. Arsi, ang pinaka naging problema ko nun talaga, hindi ako nakapagpa-check up. Kasi pag ang mga symptoms po lumabas na sa CKD, karaniwan po nasa late stage na po talaga siya. So nung na-diagnose po ako, CKD stage 5 na po. Yung function po ng kidneys ko, below 15%. Naririnig ko yun, yung function ng kidney may Oo, percentage may pala. Yes. So ano yung critical level nun? Halimbawa, yun nga, 15%, Yeah, mababa na 15%. talaga yun. Kailangan Kailangan na talaga po ng ng... dialysis. Good morning mga ka-Feel Health. My name is JJ. And this is RC. And this is In Good Health, the Feel Health Podcast. Real talk, real care, real health. Yun, Miss RC. Yeah? We're Kumusta? now on 6th episode. Yes, 6th episode na po with Papo. With Papo. Ayan, ang ating, ano nga pa ibig sabihin uli ng Papo, Miss RC? Philippine Alliance of Patient Organizations. That's right. So, nung mga nakaraan po, may mga naimbita na ho tayong patient groups like yung Yellow Warriors, sa mga pambata. rin, Miss KAIS RC. Foundation. We also have our I Can Serve, no? So, Usapang bato naman ngayon. ngayon, oo, usapang Bato po, hindi naman. bato ni Darna, kundi kidneys natin ang ating papahalagan ngayong umaga. And Miss RC, ang isa sa ating mga kasama ngayon ay si, naku, kilala natin laging to. Kilalang kilala Oo. to pagdating sa mga usapang bato. Parang si Ding ito kasama ni Darna palagi. Yes. Siyang founder. Founder ng Dialysis PH or Dialysis Philippines, no? Walang iba kundi si Sir Ray Abacan. Good morning, sir. Hi, Ray. Ayan, good morning po, Sir JJ and Ma'am RC. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kabato Reynaldo S. Abacan Jr. po ng Dialysis PH. Kamusta po kayo? Ayun. Yes. Thank you so much sa pagpapaunlak ng aming Yeah, imbitasyon naman ngayon, po. Sir Ray. And syempre, from PhilHealth and to guide us with our benefits para po sa ating mga dialysis patients din. Kasama natin si Dr. Adeline Messina or Doc Adi. Mas Adi, kilala for natin, Miss short. Doc Adi. Doc Adi, good morning. Good morning, Sir JJ. Good morning, Ma'am Good RC. morning. Oh, At si sa Doc ating Arya. mga taga-panood. Yes. Yes. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang ating Benefits Development and Research Department, no? Kasi kailangan dahil sila Amen. yung mga nakatasang gumawa ng mga benefit Yes. packages ng PhilHealth. That's right. So, kwento ko muna, Sir Ray. Kasi matagal na siyang nagda-dialysis for how many years now? For 15 years po. No? Ako, nag-start po ako mag-dialysis 20 years old po. Wow. College student po ako noon. So, graduating ng college pa Yes lang. po. Oo. Medyo mahirap po yung kasi isipin nyo, pumapasok ako sa umaga, pagdating ng gabi, magti-treatment, inaabot pa ng madaling araw, tapos kinabukasan, papasok ulit. Paano mo nakuha yung ganyang condition, Ray? Alam nyo po, sabi sa akin nung doktor ko, bata pa lang meron na talagang damage yung kidneys. Pero hindi ko po alam kasi hindi po ako nagpapacheck up noon. So, sa family namin, walang may background ng chronic kidney disease. Ang naging problema po nung naging abuso po ako nung ako in college. Alam nyo na, nung bata-bata tayo, mahilig tayong kumain ng mga pagkain Oo. hindi magaganda. Siyempre na. Processed food, junk food, naging abuso po sa akin na halos yun na yung kinakain ko, iniinom ko. Soft Napabayaan drinks. ko yan. Malakas ka rin Yes pa po. soft drinks. Alam nyo, sir, ang soft drinks ko, 1.5 araw-araw. Ha? Ganun. Kaya mo yun? Parang IV fluids Yes. mo, no? Hindi na po ako halos nagtutubig nun. Parang ganun na po. Nakasanayan ko na siya, parang hinahanap-hanap ko na siya. So, doon po, unti-unti, nagkaroon ako ng mga complications. Una sa mata, nagkaroon po ako ng hypertensive retinopathy. Kala ko po nung una, na-damage yung mata ko kasi pamilya po namin malalabo mata. Pero doon po na-discover So, kala mo, tumaas namana din- mo lang yung labo Yes. ng mata. Opo. Pero yun Oo. po, nung binipi na ako doon, ang BP ko po 240 plus. Over 100. Sabi ko, buti nga daw po nakakalakad pa ako. Doon ko nalaman na may damage na po yung kidney ko. Ay, Ano yung mga unang niya kayong naramdaman, Miss RC? yun na nga eh. Bukod Doc, din sa panlalaban. yun Pero nga yun eh. nga, si Doc. Siguro si Doc, tanungin natin. Kasi chronic, no? Yes Sabi niya, po. chronic kidney disease. So, ano ba yung mga signs? Or ano ba yung, Opo. ano yung definition natin talaga ng CKD? Ang CKD po, chronic kidney disease, no? Opo. So, ibig sabihin nun, yung ating bato or ating kidneys ay may sakit na na nag-last na ng 6 months or more. Kasi pag acute,
ngayon pa lang, Ngayon yung pa onset niya. Okay. So, chronic means 6 months or more na may sakit na siya. Tapos, ang main measure talaga dyan na masasabi natin na ang function kasi ng kidney is to filter, no, the toxins in our body and in the blood para mailabas as urine. Ngayon, pag may CKD, nababawasan yung pag-filter na action ng kidneys. So, ang measure dyan ay GFR, glomerular filtration rate. Ang normal po nito ay 90. Okay. 90 ml per minute. Ngayon, pag CKD na mga less than 15 na lang, di ba, Sir Ray? Yung mga stages Yun po siya. yung parating minomonitor sa Oo. kanya or mga kidney function tests such as BUN, creatinine, mga ganon. So, ibig sabihin, pag ganon, may kidney failure na. Kasi Yes hindi po, na siya pag nagpa-function stage ng 5. normal. Opo, yes po. I see. Saka Dok, narinig nyo kanina, talaga malakas sa soft drinks at chichirya. Oo. Gano'n talaga, Nag- ka-damaging yun sa kidneys natin? Kasi sugar siya eh. Yes. May corroding effect talaga yung sugar kahit sa Tsaka mga siguro yung maalat kung chichirya. maalat. Yes po. Mga junk foods natin. Ang na- kidney failure kasi nag-start yan as diabetes, hypertension. So bago maapektuhan yung kidneys mo. So mauuna, halimbawa, diabetes. Yes. Diabetes muna, hypertension, and other diseases po. Oh, naku. So marami palang komplikasyon din talaga to. Oo, Ma'am dapat RC, talaga. ano? Oo. Dapat talaga conscious tayo sa ating mga Yes, eh. kinakain. Ano? Yes. Kasi yung health natin, Opo. hindi natin alam kailan tayo sisingilin eh. Ngayon, pwedeng akala natin okay lang dahil wala naman tayo nararamdaman. Pero all of a sudden, no, just like in the case of Ray, bigla na lang. Biglaan ba yun? Talagang wala siyang any symptoms aside from yung sinabi mo nga. Ma'am Ars, yung pinaka naging problema ko nun talaga, hindi ako nakapagpa-check up. Kasi pag ang mga symptoms po lumabas na sa CKD, karaniwan po nasa late stage na po talaga siya. So nung na-diagnose po ako, CKD stage 5 na po. Yung function po ng kidneys ko, below 15% na. Naririnig ko yun, yung function ng kidney, may Oo, percentage may pala. na. percentage. So ano yung critical level nun? Halimbawa, yun nga, 15%, Yan, mababa na 15%. talaga yun. Kailangan Kailangan na po talaga ng ng... dialysis. Okay. So kung hindi na siya nagpa-function as filter, nag-accumulate yung fluid sa katawan kaya nagmamanas. So isa sa Opo. mga early signs. Hindi na siya nakakaihi ng maganda. Maganda. So nag-accumulate yung fluid dahil hindi na nga nagpi-filter ng maayos. Eh, yung dialysis yung tutulong to filter those toxins out from the body. Yes po. So at 20 years old, you started na your dialysis? Yes po. Pero ano po ako noon, no? Hemodialysis po agad ako noon. Hemodialysis ka agad. So, pakabit po ako ng IJ catheter. So, yun po yung kinakabit pag emergency dialysis. Emergency, Kailangan na first agad time. i-dialysis po. I see. And then until now, naka-dialysis ka pa Yes rin? po. Until now po, pas ang gamit ko na po, itong ABP sila naman po. Oh. Wala na bang katapusan ng dialysis pagka talaga nasimulan mo na to? May point in time ba na papayuhan ka ng doktor na itigil pa to or talagang lifetime treatment mo na ito? Ang dialysis po, pag chronic kidney disease ka na, lifetime po, ang pinakamagiging solusyon lang po talaga, ang pinakamaganda, yung kidney transplant po. Yung kidney transplant na talaga. Yes. So, how are you sustaining naman yung, medical needs mo sa pagdadialysis or kung may gamot pa bang iniinom? Pagdating po sa treatment, alam naman po natin, napakalaki po ng tulong ng PhilHealth. No? Halos ngayon po, buong Year basic round. na needs po namin, no? 156 treatment, laboratories, yung injection, no? Yun po yung pinakakailangan talaga namin. Eh, Anong injection yun na rin? Yung erythropoietin injection. Nakasama naman ho, no, Doc Adi, sa ating Yes, pakete. Age. Yeah. Cover na natin. Alam yan. niyo po, Nice. dati, pinipila pa po namin yan. Pero ngayon po hindi na. Dahil provided na rin po ng PhilHealth. Yeah. Nung nag-start ka mag-dialysis, ilan pa yung package na available? Kasi ngayon, I think, no, nag-improve na. So, when you started, ilang sessions ang covered ng PhilHealth? Back 2010 po nun, Ako. ang bigay po ng PhilHealth nun ay 45 treatments, tapos 4,000 ang allotted naman po. Package. Yeah. Pero 45 lang. Ay, Yes po. 45 days. So, kinakapos na sila. Ilang Yes po, alam niyo po, ano pa first lang. quarter? Ano First yun? quarter. July pa lang. July, Oo, oo. ubos na po. Oh, July. Ganun po siya. And you have dialysis sessions how many times a week? Nung nagsimula po, 2 times lang po ako nun. Kasi talagang gusto ko mapahaba ko yung
yung gamit. para So, tinitipid mo ang sarili mo, Yes eh. po, no? Dahil po dun sa pagtitipid ko na yun. Kasi ang standard po talaga 3 times. So, nung ginawa ko po ng ilang taon na 2 times, ngayon may mga complication ako sa heart, sa liver. So, yun po yung pinanaging toll niya. I see. So, Doc, kamusta na ang ating benefit package ngayon? That's not the case na daw, Doc, eh. Kasi year-round na daw po ang coverage natin, ha? Let me share with my sige. notes po. Sige, Alam po yan, ha? Ano Sige, mo in kami sa memory 1995, nag-start po tayo 1995, no? Yes. Ang PhilHealth. Yes po. So, noon, ang bayad natin ay itemized. Yes. No? Pay for service. Yeah, pay for service. Alam natin yun. In 2003, ang dialysis noon ay binabayaran ng 2,160 per single period of confinement. Biruin mo, yung dialysis patient for 90 days, isa Once lang ang lang. coverage. Yes. Okay. So, ibig sabihin, parang 4 times a year lang siya. Yes, 2003 po yun. Nag-improve naman tayo. Okay. In 2011, 4,000 pesos 4,000 na per session, pero 45 sessions. Okay. So, humaba-haba na. In 2015, 2,600 po siya per session. Naging 90 sessions pa. Extended, no? 2015 na po yan, no? Marami talagang pinagdaanan na yun. 2020 to 2022, COVID time yan. Yes. Naging 144 sessions, 2,600 pa din po 2,600. per session. Yes. 2023, 2,600 per session, naging 156 na. Kasi ang basis natin for 156, 3 times a Yung week. sinasabi ni Sir, Times- di ba? Yeah, Yung 52 weeks. 52 weeks in a 3 year. times Yes. 52. Ilan yun, Ma'am Marcia? 3 times? 156. Ang dali. So in 2024, eto na. Ito na. Okay. Dalawang revisions tayo. Yeah. Una, nag-umpisa tayo ng 4,000 per session na 156 sessions Yeah. din. And then, NBB yun. Yeah. Ang daming umalma. Okay. So, Yeah. secret lang yun. So, ngayon, after 2 months, nirevise natin yung policy. Yes. 6,350 per session, 156 sessions. I remember that. Na very Mabilis happy naman si nakapag-adjust. Sir Rhea Oo. Bacan. Yeah. Hindi lang po kami, pati po yung mga provider. Lahat, di ba? Lahat ng Yes. ating patient. And I think, may kinalaman din ang dialysis PH or kayo, no? Sa grupo ninyo, sa Yun ang naman ang napapala Sinabi. natin sa Patient mga or- working with closely with patient groups. And Yes. sa PAPO na rin because PhilHealth really hears kung ano ho yung talagang pangangailangan ninyo. So we can adjust naman ho yung aming mga benefits. Yes po, no? Alam niyo po, napakalaking tulong po ng Philippine Alliance of Patient Organization sa amin dahil sila po yung nag-connect sa amin sa PhilHealth para maipabot po namin yung mga hinaing namin, mga suggestion. Kaya Yes. po napakinggan kami. So, yun po, pinupush po ng grupo namin na mas ma-improve pa yung mga benefits para rin po sa kagandahan ng ng mga kababayan natin. benepisyo. Benepisyo. Kasi naalala ko noon, when I was still with the operations, talagang sakit ng ulo ng mga pasyente na, dialysis patient natin yan. Even sa 90 days, no? Kasi yung 90 days or 90 sessions can only last mga half a year lang yan, kung 3 times Totoo po. yan, no? Opo. Or at least within the third quarter, pero yung last quarter, definitely, wala ka ng coverage. So, out of pocket na yun. Hindi mo masosustain yung health, yung condition mo, pag hindi ka talaga all throughout complete, coverage, no? Kaya yung 144, medyo nagkamali lang ng computation, I think, doon. Kasi 12 na lang naman ang kulang. 3 times 4. Nangyari kasi standard na number ng week. Isang buwan, Per month is 4. And may 5 And then weeks times tayo. 12. So ngayon, May months na may 5 days. yeah, ini standardized na 52 weeks in a year, kaya naging Opo. 156. So, I think malaki ng tinakbo ng natin. Pero Ray, yun nga, ma'am. Tinitipid mo pa dati, magkano na yung ina-out of pocket mo talaga kapag naubos mo na talaga? Ang laki po, umabot po ng nasa 40 to 50,000. Kasama mo Para yung tapos. medicine. Yeah. Siyempre, kasama po yung mga indirect cost niya. Pamasahe. Siyempre, kung may kasama ka rin, siyempre, minsan kailangan mo rin ng Yeah, Opo. totoo. Doc Adi, ngayon sa ating mga adjustments, 6,350 for 156 sessions, meron pa bang ilalabas na out of pocket? Wala na. Wala Wala na na. dapat. Dapat. Unless meron ding mamaya, sasabihin ko. Or gusto mo ngayon na. Pwede naman na Okay okay. naman, para at least ma-inform ang Yung public. ating coverage for 6,350, nandun na po lahat. Actually,
Pero there are times na ang patient ay nangangailangan ng additional dosage for erythropoietin. So yung number of dialyzers, no? Yes, opo. Yung mga diagnostics, Yeah. laboratories, Oxygen. Yan. yes, Out of oxygen, mga ganon. So nag-out of pocket po ang ating pasyente pa rin. Pero properly costed, we can assure you na Dapat talagang wala na. with this benefit package, very satisfied ang ating Alam niyo po clients, ako, ma'am, ating no? patients. Last year po, halos yung buong treatment ko wala akong binayaran. Oh, that's Opo, good. Yes po. So ano yan? Ang ipowitin ay ini-inject yan, ano? Yes po. So how often, doon sa package natin ng 6,300, embedded na ba doon ang ipowitin? Yes po. So dapat every session Kung ano po Per yung ano need. ng doktor. ng requirements. Oo. At saka yung condition ng patient, Yeah. kung kailangan po niya. I see. Ang IPO kasi, siya yung nag-i-stimulate na mag-produce yung Red bloods. red blood cells. Kasi nga, damage na yung Mm. kidneys natin. So, yun ang one way to Augment po ma-restore. para yung hemoglobin namin, ma-maintain Oo, namin sa ma-maintain level ang na. hemoglobin, ang red blood Okay. cells, yun. Pero Ray, balikan kita kasi when you started it, 20 years old ka pa lang. Kailan mo ni-establish ang Dialysis Philippines? Na-establish ko po siya noong 2016, April 9 po. Bakit? 10 years na kami. Yeah. Ay, naku, Yeah. Ma'am Arcy. Alam niyo po kasi nung ako po yung nagsimula sa dialysis, wala po akong kaalam-alam talaga. As in, sa pamilya namin, walang nag-dialysis. Ako lang po. So, yung informasyon pong nalaman ko, mula lang po sa mga naranasan ko. So, nagkaroon po ng way, alam niyo na po, Facebook, humanap po ako ng way para makausap po yung mga kapwa pasyente ko. Kasi alam niyo po, ma'am, sa aming mga pasyente, iba yung pakiramdam pag kausap mo yung kapwa mo. Yeah. Nakakapagkwentuhan kayo, nalaman niyo yung mga impormasyon. Pero doon po namin nakita sa community namin kung ano po yung mga kulang, mga problema na kinakaharap ng community namin, mga kailangang ilabi ng mga benepisyo katulad po nito. Doon po namin nalaman na yung mga dialysis patient, marami pang kailangan pagdaanan para po maibigay yung kumpletong treatment. Saka kung paano po i-manage yung disease talaga. I see. And being the president and founder nga pala ng Dialysis PH, babalitaan ko rin, nababasa sa social media, diba, sa mga online articles, pabata daw ng pabata. Maraming bata na yung nakakaranas nga ng kalagayan mo rin, Ray. Alam niyo po, ako katulad ko po, 20 years old, no? Pero doon po sa grupo namin, karamihan na po ngayon, talagang mas mababa pa po Mas yung bata edad. pa sa 20. Yes po. Meron po kasing mga patient na simula baby pa lang, tapos meron naman pong mga teens na doon nila nade-develop yung mga simula sa diabetes, no? Type 2 diabetes. Tapos nasisira yung kidneys nila, nadadialysis din po sila. Parami po ng parami. Tapos it's either lalaki or babae, wala na pong pinipili. Dati po kasi yung sakit na ganito sa matanda lang po talaga, diba? Dahil sa, alam naman po natin, pag tumatanda tayo, bumababa po yung percentage ng kidneys natin. Pero ngayon po, kahit bata pa lang, sisira na. Nakakalungkot. I see. So kung sakali, ibig sabihin, di ba, ngayon yung coverage natin, kasama na yon pati yung mga bata pa. Ilang taon ang... Sa hemodialysis ba, Dok? Meron bang hemodialysis. Sa hemodialysis, may ano bang PhilHealth? Limitation per ba? adults pa lang po Pa lang. tayo. Pero sa peritoneal dialysis, kasi okay. meron pa po tayong isang modality na- Magandang pag-usapan ho Ano yan. ang Ay. peritoneal Ah, dialysis? na pwedeng mag-replace ng kidney function Okay. through peritoneal dialysis. Anong kaibahan Ang po ibig- nun? Ang ibig sabihin ng peritoneal dialysis, ganun din po, no? Sira yung kidneys niya. So, hindi na maka-function as nagfi-filter. So, ang ginagamit natin, meron tayong doon sa loob na tinatawag na peritoneum. Siya yung nag-act as filter, no? Membranous or membranous tissue siya doon sa loob ng abdomen. Nag-i-inject tayo ng fluids. Yeah. And then, finifilter ng peritoneum. Yun ang natural filter naman. And then, ilalabas din. Okay. So, ang hemodialysis naman po, meron tayong mga fistula o may access, no? Pagbago, internal jugular dito. Tapos pag nililipat na dito sa arteriovenous fistula.
ito po yung connection to the machine. Mm. Yung blood, ilalabas doon sa machine, i-clean ng machine, at ibabalik pag clean na back to the Okay. body. So, yun yung nag-act ng as kidney, kidney. yung hemodialysis machine. Paano So, sa peritoneum. yung sa ano naman, yung Yung sa parang membrane peritoneum, nga peritoneal dito. dialysis, peritoneum naman po, instead na kidney. Pero naririnig ko, Doc, pwedeng gawin yun na sa bahay, yung Yes. peritoneal. Pwedeng gawin sa office, nagtatrabaho ka, pwedeng sa Talaga? bahay, opo. So, handy siya. Ibig sabihin, Hindi anywhere. katulad nung kay Sir Ray na kailangan pumunta yata Punta sa sa clinic. clinic. Oo. So, pero ano siya, so dalawa ngayon ang lumalabas na treatment natin, no, na dialysis mode, no. Isa, hemo, which is through the blood, Apo. and then the other one is the peritoneal. Kailan dapat ang isa? Or Okay po. kailan ka pwedeng mag-transfer sa Tulad kabila? po ba ni Sir Ray Sir Ray, na pwede ba naman? hemodialysis Dapat na? po, nag-PD muna siya. Kasi meron dapat po policy na, national policy ng DOH na PD first, hindi PD second. Kaya pala yun sa atin, Doc Adi, no? Ang tawag sa Z-benefits natin PD first. So, unang So, option magpipindi dapat muna, yun. opo. Kasi yun yung natural filter eh. Yeah. Tapos, mas madaling gawin, no? Tapos, syempre may times na peritonitis naman, may infection doon sa peritoneum mo. So, hindi na siya pwedeng Gamitin. mag-PD. Oo. So, that's why, pwede na siya Transfer na siya mag-HD. Na to HD, hemodialysis na siya. But is there a case na pwede kang HD tapos mag-PD? Yes Pwede po, naman. Pwede pa rin? Pwede naman. Ayun. Okay. Ganun po. Tsaka may mga kilala rin po akong mga peritoneal dialysis na tumatagal din po. Mga 15 years na din po. Mm. So, depende po talaga sa pag-iingat Oh, I see. paggawa ng treatment para po mas ma-prolong nyo yung inyong access ng peritoneal. And syempre, di ba meron tayong PD, first na Tama. Z-Ben ngayon? Z-benefit. Opo. Yes. Improve pa rin. Kamusta ang PD? Opo. hindi lang yata first na- hemodialysis Yes. Ray ang tumaas eh. Number Oo. one po. Meron tayo kasing package for adult, no? Nagkakahalaga po ng 389,000 to 510. Sa adult. Depende po sa need Number ng ng sessions. ng PD Exchange. solution, oo, kung ilang liter at saka ilang beses. Iba-iba po yung bag niya. Opo, Diba? yes po. May 2 liter, may 3 hanggang liter, 5 may yata 4 po. liters. Opo. Ngayon, hindi lang po ito pang adult. Meron din Okay. po sa pediatric natin, no? So, that's 510 to 765, Mataas. 1,210. Mm-mm. Oo, meron din tayong tinatawag na APD, no? Ito yung sa mga PDF, 763,000 to 1.2 million. Paano na umaabot sa ganun yung May natin? Automated po kasi to, mayroon siyang May machine. may machine. Nakasama. Apo, Okay. may cycler po siya. So, yung sinasabi mo na 500 doc, manual yon. Opo. Pero kung gagamit ka ng cycler or ng machine For pediatric. for pediatric, Apo. yun yung tataas Yun yung na. may- At ito, annual benefits po ito. Annual Miss to. Arcia. Yes po, yung mga Calendar year. sinasabi ko. Apo. Ah, Pero, annual. Doc, ano nga ba, para din sa kalinawan ho ng ating mga ka-PhilHealth, pediatric and adult, ano bang mga edad yan para halimbawa sa policy po ba ng PhilHealth para properly Sila. guided lang sila? Pediatric. 18 below, di ba? 18 below ang pediatric. Opo. Ayun, malinaw So, po consider yan. na yon na pediatric pag 18. Kasi magkakaibang amounts, Opo. Ma'am RC. Oo nga So, eh. para lang alam 18 above, adult na po diba? yan. Oo, Opo, yes po. magbibigay ng serbisyo kung magkano Si benefits ang benefit. i-apply I po. see. At hindi lang po yun, meron din tayong coverage nung sinasabi ko na pag nag-infection Yes. yung exit site. Oo. Kasi di ba may tinutusok yan na sa abdomen. Yes. Meron tayong Catheter. 29,000 for adults and 16,800 for pediatrics. I see. So, babantayan. May Imamanage opo. yung- In Inpatient cases na na, yan? opo, Oo. in cases na magkaroon ng infection. Oh, siya. So, kasama. At And, syempre, yeah. bago po kailangan po muna ng PD catheter insertion. Oo. I-insert muna bago po Sagot pa rin ba ng mag-introduce PhilHealth yan? Kasama yun. Sagot pa rin ng PhilHealth. Kasama yun. Dati po. 71,500. Oh, Magkano po? okay. 75. 71,500. 71. So, hiwalay pa yan. Hiwalay na po. Halimbawa, Doc, Mm. na-infect, tapos,
kailangan kabitan uli. Pwede pa naman siya, pero na-infect lang sandali. Di ba? May mga ganong cases. So, pag kinabitan ka uli ng catheter, okay pa. Ibig sabihin, Opo, another package yun. Ipapahil muna po Pahil. yung infection. Okay. Bago gamitin, ikabit. Ikabit. Po yung catheter insertion. Tapos, alam mo ba, Jay, na kasi dati, sa sessions natin noon, yung 90 or 45 session, Opo. consider doon pati yung inpatient. Pero with the 156, Ay, hiwalay na yan. these are just session Opo, ng para sa dialysis lang yan. Outpatient. Nahiwalay na Outpatient. yung inpatient, no? Opo. Yes, Oo, opo. may Hindi na po siya separate. nababawasan pag Hindi ba bawas doon sa annual? dati po kasi pag yung 45, first 45 nyo, pag na-confine kayo, babawas po Babawas. sa 90. Diba? So, ngayon po, Pero mas kaya yata yung 45 days, wala na. Wala na Dok, po. ano? Wala na 45 Wala na po. days. Wala na. So, Yes. mag-unli na. Wala nang SPC. Wala na rin Wala ang na po. 45 days. Wala na po. Wala 45 na. days. Wala na. Opo, That's inalis na good. daw po. So, unlimited na. Pero hindi ibig sabihin niya, porket unlimited, hindi na kayo Yes, mag-aasikaso ng health ninyo. Yes. So, anong pinakamalaking pagbabago sa buhay mo, Sir Ray? Oo nga, Ray. Kaya po ako tumagal sa PhilHealth, masasabi ko na malaki po ang tulong nila, kaya po nadugtungan yung buhay ko. Kasi ako po, 15 years na, experience ko po kung ano po yung una. Yung konti pa lang na ganito. Pero ngayon po, halos wala na po akong binabayaran, sagot na po lahat. Ang pinoproblema ko na lang, yung ibang bagay, pamasahe, syempre, medicine. So, pero alam naman po natin, parating na po yun, sabi nga po nila. Kaya malaking tulong po talaga sa aming mga dialysis community namin, yung PhilHealth. I see. At saka, ang isa pang question ko, Ray, is, kailan ka magko-qualify for Kasi 15 years. the KT, Oh, the yung kidney transplant. transplant? Alam nyo po, ako po 15 years na nagdadialysis. Yeah. Sabi 15 ng years ano, na. diba, sir, bakit hindi ka nagpapakidney transplant? Pero alam nyo po, matagal na po akong nag-work up. Nakapila po ako sa cadaver. So medyo mahirap po kasi yung process ko. Kasi tumagal mo po ako sa dialysis. Oo. Maraming complications. Tapos sa cadaver, may waiting list po yan. So, I pero see. kahit po ganun, kahit po 15 years ako, pinupush ko pa rin po. At yun pa rin po kasi talagang masasabi natin gold standard para po sa magandang quality of life for sa CKD patient. Yun pa rin naman, Miss RC, ang gold standard na. Exactly. And dapat as meron well. tayong session dyan, episode for the KT. Malay mo, next episode. Oo. Kasi, Yes, yung no. ideally, every 2 years na naghihimo, dapat ina-assess kung pwede na siyang mag-KT. Yun po ang maganda talaga no, Opo. sa inad po ng PhilHealth. Kasi dati po naranasan ko, kaya po rin po ako tumagal kasi wala po akong kaalam-alam tungkol sa kidney transplant nung nagsimula po ako sa dialysis. So, hindi naman kagad na transplant. Kasi, halimbawa, si Ray noon, nalaman niyang CKD5. Ba't hindi pa transplant kagad? Hindi naman ganon. Hindi ba Dialysis ba ganon, muna? Doc? Pwede. Pwede Pwede naman. po. po. May preemptive kidney Opo, transplant po pwede. tayo na Apo. pwede po siyang, kunyari, CKD stage 5 na po siya. Tapos, sinabi na po ng doktor na pwede na po siyang mag-transplant. Hindi na po siya magdadialysis. Transplant po agad. May mga ganong cases po. Okay. So, usapang transplant yan. Sa Oo. susunod. Hanap tayo Sunod ng na mga episode. transplant na ng Next PhilHealth. episode, Oo. dapat yung part 2 ng ating usapang bato, transplant Yes. naman. Ano? Opo. So, Doc, may mga, syempre, marami tayong friendship na may nagda-dialysis. May mga reklamo tungkol dyan sa ating mga providers, no? So, although alam natin, marami tayong providers naman ng HD, no? Wala tayong problema dyan. Hindi tayo nababaw na kukontihan. We Kailan? have 796 Oh my God, 700. freestanding Nationwide. dialysis Nationwide. clinics nationwide. Freestanding clinics pa yan. Wala pa yung mga hospital Hospital settings. based. No? Opo. So, anong pwedeng gawin ng ating mga pasyente na ang feeling nila ay naaabuso sila? So, unang-una, syempre po, kausapin muna nila yung provider, makipag-coordinate. Coordinate po. Actually, meron dapat patient coordinator. Yes. No? Tapos, doon nila i-discuss with them, no, kung ano yung pero kasi dapat una, equip muna sila ng information, ng knowledge na hey, hindi ito yung binibigay ng PhilHealth, hindi tama pa yung ginagawa nyo based on the policy of PhilHealth ay ganito. So, aware sila na you are violating PhilHealth
policies, no? So, pag hindi pa din, pwede naman silang dumiretso sa LIO, yung ating Offices, satellite local offices, and then go to regional offices kung hindi pa rin po I see. na-address. And I think yung grupo Yun. din naman ni Sir Ray na Dialysis PHA, makakatulong din naman sa mga ganyang pagre-report, So, ano? no, alam niyo po, pag may mga pasyente pong nagre-reklamo, no, ina-assess po namin yan at inaaral din po namin, binibigyan namin sila ng tamang impormasyon patungkol po sa mga benefit package or mga guidelines Yan. para po masigurado na yung reklamo nila bago nila iparating po sa PhilHealth, sa Action Center, sa hotline, syempre, naayon po talaga sa ano. Pero pag talagang ano na po siya, may, mali na, doon na po namin sinasabi sa kanila, i-report po ng direkta sa PhilHealth. Tama na po. Online, yan, sa Action Center natin, may hotline po tayo, which is mabilis naman po na-actionan. So talagang malaking tulong sa atin yung mga patient groups, lalo na yung papo nga, Oo. yung dialysis PH ni Sir Kahit sa Ray. policy making, Yes. kahit sa benefit Opo. development pa lang, Kasama na sila. ini-invite namin sila. Ayan. We conduct Opo. stakeholder Alam niyo po, malaking consultations, pasalamat meron kaming ng grupo sessions namin kasi sila sabi sa nga amin. po namin, ang PhilHealth po nakikinig sa amin. Siyempre naman po. Papakinggan po kami. Kaya Mabuti malaking- naman. Punta ka sa Senado, ha? And I think kahit hindi lang naman sa PhilHealth, pati yata DOH or kahit ang mga Yes po. Congress natin. Pag naglalabi po kami, no, pinapaalam naman po namin. Ewan ko nga po bakit minsan sa mga hearing, nasasabi nila gano'n, iba yung nararamdaman namin. Sa amin, kasi kami yung gumagamit ng benepisyo, nararamdaman talaga namin. Which is papatunayan po namin yun. Yeah, yung mga live-in experience ay napaka-importante. So, parang napaka-iksi ng oras. Pero sige, syempre, as usual, Ray, yun, final message sa ating. Yeah. Baka bigyan mo sila ng tips sa pag-iingat sa kalusugan nang hindi naman matamaan din ng kanilang bato, ano, ng CKD. Oo. Ayan. Para po sa mga kababayan po natin, alam nyo po, ang Dialysis PH po ay nandito para po tulungan kayo at bigyan po kayo ng tamang kaalaman. At pag dumating man po yung pagkakataon na kailangan po natin na mag-dialysis, nagkaroon tayong karamdaman, nandyan po ang PhilHealth para po maging kaagapay po natin, maibigay po yung mga medical na pangangailangan natin. Kaya alagaan nyo po ang inyong sarili. Mahirap po magkasakit. Tandaan nyo po, prevention pa rin po ang pinakamagandang solusyon sa atin. Ingat po kayo. Thank you, Ray. Of course, siyempre, any last words, reminders from ating PhilHealth rep? So, ang sakit po talaga ay nag-uumpisa sa ating kinakain. So, dapat aware tayo sa mga dapat healthy ang ating kinakain. Tapos, andyan ang PhilHealth, dapat alamin natin ang ating mga benefits upang ito ay ating magamit, no? Alamin at gamitin ang PhilHealth benefits. Okay. Yan lang po. Sir Ray, paano kayo makokontak? Yung mga bagong pasyente, no? Paano kayo makokontak para Alam niyo po, ang Dialysis PH po ay nasa social media. Kami po ay established sa Facebook. Yan. Ma-add niyo po ang aming community. Pwede po kayong mag-join. Wala pong anything requirements. Basta gusto niyo pong malaman ng tungkol sa sakit sa bato, nandiyan po, search niyo lang po ang Dialysis PH. At ang aming pong official page ngayon, ang Dialysis PH Support Group Incorporated. Diyan po namin dinidisseminate ang mga impormasyon, no? Hindi lang po mga benepisyo natin, pati po kung paano po i-manage ang diseases na napaka-importante po sa atin. Sabi nga po namin, ang pinakamagandang gamot para sa ating mga malubhang karamdaman ay yung tamang kaalaman. Yun po. So Ray, kahit hindi pa patient siguro, pwedeng sumali dyan para lang, halimbawa, magkaroon talaga ng information sila kung anong mga dapat iwasan, di ba? Kung may mga nagre-research din kung ano ba yung nangyayari sa CKD, kung paano ito matitreat or mamamanage. Alam niyo po, isa po sa pinaka-main focus po ng group namin talaga ngayon is prevention dahil po sa dumadaming mga kababayan natin nagkakasakit ng CKD. Kaya ang pinaka-ginagawa po namin ngayon, gumagawa po kami ng mga content na mga vlogs yan, mga
tips and guides para po maiwasan natin yung chronic kidney disease. Yan, i-visit natin ho yung social media page ng Dialysis PH. Ma'am Marcy, kanina sinabi mo may mga konting naririnig tayong problema sa claims, Oo. right, sa benefit availment. Saan naman sila pwedeng tumawag? Yeah, of course, ang ating PhilHealth hotline, no? Lalo ngayon, mainit talaga yung linya natin, no? Sa mga issues, mga concerns ng ating mga members, no? Beneficiaries. So, meron po tayong hotline. Yan po ay 02-8662-2588. Meron din po kaming mga mobile numbers na 0998-857-2957 or 0968-865667. 70. Nandiyan ba yan sa ating, no? Medyo maraming numero. Oo, tsaka kasama na din dyan, Ma'am Marcy, ayata yun para sa mga Globe subscribers, 0917-127-5987 and 0917-110-9812. Yes, no? Of course, So, meron pa rin tayong email. I mean, marami tayong channels sa PhilHealth, no? Yes, Kung may saan kayo YouTube, magpa-upload. may FB. May email May dyan, FB. actioncenter@philhealth.gov.ph. Meron din ho kaming Facebook page. Twitter, or yung X na ho ngayon, X na. sorry. YouTube, meron din ho kaming TikTok page na ngayon. So, note ho kayo ng mga videos doon. At And saka of course, may Spotify na parang podcast ngayon ng PhilHealth. lalabas di ba? natin doon yung episode natin ngayon. Ma'am Marcy, saan makikita naman ang Papo sa social media? Ang Papo kasi nasa Facebook, no? Meron kaming Facebook page, yung Papo, nandoon sa, hanapin nyo yung Philippine Alliance of Patient Organizations. Tapos, meron din kaming YouTube, no? Although hindi pa siya masyadong maayos, pero meron na kami mga materials na in-upload namin for information ng ating mga members na interesado. Nice. Right, so that's our time. Once again, this has been JJ. And this is RC. And thank you for joining us in another episode of In Good Health, the PhilHealth Podcast. We'll talk, we'll care, real health. See you in the next episode po, mga ka-PhilHealth. Thank you. Thank you.